Magandang umaga, Pilipinas, and magandang umaga mga kaloylista sa bayan. Ako pala si Kaloy Roy ng bagonglipunan.com. Kumusta mga kaloyalista? Shoutout kay Sarah Vena from Hong Kong and kay Don Rolando from LA. Shoutout din kay Lee Chen and kay Ram Chang na nanonood ngayon from Saskatchewan, Canada. So it's already 7:15 p.m. here in Canada mga kaloys. Shoutout din kay Claret Santos and sino pa mga nandito na nag-aabang? Kay Ben Pumares na ex ng relative ni Liza Marcos and kay Lakisa Nakaw Damonjur. Shoutout po sa iyo and kay Romantic Moon and kay Jessie Loquata. Ayan, kumusta mga kaloys? So it's a Sunday there in the Philippines. So I hope ay nakapagsimba na yung iba, okay? Or nasa labas, okay? Pumunta sa beach, di ba? Yun man talaga usually pag Sunday. Ayan, ano ba yung pag-uusapan natin mga kaloys? Sorry pala at hindi ako nakapag-live kagabi kasi masama talagang pakiramdam ko at stress na stress ako sa aking research mga kaloys. Ganun pala talaga. So, shoutout din kay Mirasol Ison and kay Felicidad Nash and kay Ralph Christian Lagrazon. Okay? Maaga tayo mga kaloy sa nag-live ngayon kasi mamaya, mga lunchtime, karoon tayo ng ano ba tawag natin sa episode na yan? Kantahan. Okay? So, magkakantahan po tayo and I hope yung mga members sa Bagong Lipunan ay pwede ring sumali sa ating kantahan. Okay? So, sa mga gustong magpakulay, kasi ano po yun, copyrighted. So, kung gusto nyong mag-request ng kanta, so magpakulay kayo, at doon nyo ilagay kung ano yung kanta na gusto nyong ano. Wag naman yung mga Beyonce, mga kaloy, or yung mga, ano pa yun, yung mga matataas, okay? Yung mga Bon Jovi, or yung mga, basta matataas na mga ano. Dapat yung chill-chill lang, okay? Kung gusto nyong kanta rin para kay Liza Smugs, pwede rin tayo mga kaloys. Shoutout kay Strawberry USA and kay Jean Olives and kay Miriam Ibanez. So, pag-usapan natin mga kaloys, ito yung tungkol dun kay Ping Lacson. Okay? May dementia na ba si Ping Lacson? Kaya, ganun na lang ang ano niya, ang pinost niya. Ano ba ang mas malala mga kaloys? Dementia or amnesia? Okay? Sa mga nurse dyan or mga doktor, ano ba yung mas worse? Kung ikaw ay papipiliin, halimbawa, wala kang choice talaga, papiliin ka ng dalawa. Gusto mo ma-amnesia o ma-dementia? Sinong mga nurse dyan? So, paano ito si Lacson ngayon mga kaloys na talagang pinutakti ng mga taong bayan, yung mga taxpayers, diba? Kasi nga, dahil sa expose ni SAS, okay, tungkol doon sa pag-legalize ng corruption, at diniscuss na rin natin to mga kaloys, na akala natin ayaw ng pork barrel ni Lacson, yun pala ay gusto niyang legalize. Mas malala pa yung resolution number 10 kaysa dun sa pork barrel, kasi ang pork barrel po may nag-audit. Pero itong resolution number 10 ay talagang certificate lang. Okay? Ang pwede mong ibigay, walang resibo. So, magkaiba po yung sabihin mo na manghihingi ako ng certificate na ginastos mo ganun, kaysa yung manghihingi ako ng resibo, paano mo ginastos. Magkakaiba po yun. Right? So, titingnan natin mga kaloys kung ano yung pinost ni Ping Lacson. Buti na lang, hindi siya nanalo. Pero I don't think, okay, na iboboto din tong si Lacson mga kaloys ng taong bayan. Diba? Kasi nga, kung i-review natin ang kanyang profile, ay talagang hindi mo rin talaga siya iboboto. Yun nga lang, sinuportahan natin si Budol-Budol man, right? At ngayon ay nag-tridor at sumama na dun sa mga dilawan. So, ipapakita ko sa inyo mga kaloys yung nakaraan ni Lacson. Okay, nung April 22, 2012, may sinabi si Lacson kay ERAP. Sabi niya, I owe ERAP what I am now. Okay, so sinulat niya to sa Inquirer mga kaloys. So, kung titingnan nyo dito mga kaloys, sinhighlight ko na lang yun, yung importante dito sa article na to. Okay? Sabi niya dito, yet in the same respect, what I am now, I owe an attribute to him. If I didn't become part of his team,
I would not have become chief of the Presidential Anti-Organized Crime Task Force, chief of the Philippine National Police, and Senator of the Republic. So dahil nga okay kay Erap, kasi si Erap talaga ay sobrang mga sikat, 'di ba? Artista aside from that, right? Yun na nga, yung sa 1992 na election ay si Erap yung naging vice president. At dahil nga doon na-appoint si Lacson, okay? Doon nagsimula yung kasikatan ni Lacson. Doon na kilala si Panfilo Lacson or Ping Lacson. Okay, so may respeto rin siya kay Erap. Pero dito mo talaga makita kung anong klaseng pagkatao itong si Lacson. Alam natin na may mga balimbing talaga sa politika. Ang katanungan ko nga sa inyo nung nag-topic tayo about balimbing ay mapagkatiwalaan ba itong mga balimbing ng mga politiko? Hindi. 'Di ba? Kasi nga kung ang politiko ay magnanakaw, halimbawa si Juan at saka si Pedro parehong magnanakaw, yung balimbing na politiko pupunta yan siya doon kung saan siya makinabang o kung sino yung mananalo. Right? So, hindi talaga mapagkatiwalaan yung balimbing. Kung si Inday nga ay hindi niya alam kung sino ang kanyang kakampi, ibig sabihin nun, wala siyang tiwala dun sa mga palipat-lipat ng partido, 'di ba, kung ano nilang pinagsalita, right? Na para i-praise itong nasa katungkulan, pero nung una binabatikos. Gaya ng mga dilawan, 'di ba? Never again, 'di ba? Yun yung sigaw nila. Pero anong nangyari? Bakit sila tahimik ngayon? Isang Marcos na ang nasa Malacanang. Right? So, ang sa atin dito mga kaloys, dapat ang interest ng taong bayan ang mauna talaga. Pero kung makikita kayong balimbing na politiko, sigurado ako at magbibingo ako na hindi talaga interest ng taong bayan inuuna, kundi interest niya. Kaya nga siya nagbabalimbing, di ba? So, 2012 to ito mga kaloys, di ba? Kailan natanggal si Erap? 2001. Okay? Nahalal siya 1998. Tapos natanggal si Erap 2001. Isa si Lacson, okay? Even na appoint si Lacson, 'di ba? At malaking utang na loob niya kay Erap. Right? Akala natin na para talaga sa bayan yung ginawa niyang pagtraidor kay Erap, 'di ba? Ito 'yon. Sabi ni Lacson, no regret withdrawing support from Erap in 2001. So ang ginawa ni Lacson, 'di ba, yung nagrarally na 'tong mga dilawan. Okay, na ligwakin si Erap kasi nga yung manok, okay, ng ni Cory, itong si Fidel Ramos, alam naman natin, 'di ba, na talagang questionable din yung pagkapanalo niya dahil ang daming brownouts, 'di ba? Tapos yun na nga, sabi ni Miriam Santiago ay talagang dinaya siya. At halata naman, bakit mag-blackout sila? Tapos pagbalik nung kuryente, lamang na si Ramos. Pero yung vice ni Ramos ay hindi nakalusot kundi si Erap. Right? And then 1998, nanalo na nga itong si Erap. Hindi napigilan, okay, ng Ramos administration na manalo si Erap. Kasi nga during that time mga kalis, may mga watchers. Wala pang smart magic doon. Si Noynoy ang pinakaunang produkto ng smart magic, 2010. So yun na nga, nung nagkagulo na, dahil nga dun sa impeachment, di ba, sabi ko nga sa inyo, yung didiscuss natin, okay, kahapon or the other day, about sa impeachment kay Sara. In-stress ko doon na, yung nangyari kay Erap, hindi na-impeach talaga si Erap. Di ba, nag-walkout yung mga senators. Pero siya, naligwak siya. So, pwede nga rin nilang gawin yun kay Sara. Kasi nga, pag once may hearing na, okay, sa Senado, siyempre, maglalabasan yung mga ebidensya, di ba? Kakalkalin talaga na itong si Sara. Hindi man siya ma-impeach, pero that would trigger another 2001 na, di ba, yung style ng pagligwak kay Erap. Pwede nilang gawin yun. Expert na ang mga dilawan dun. Di ba? Expert na expert. Sabi ni CRTV, tingnan ko kung magbibingo ka sa susunod na answering question. Cardinal Sin called to join the people power. This is who will call the people for the next people power. Tingnan natin, di ba? Kung mag-ano ba talaga?
tatawag ang simbahan. Tahimik ang simbahan eh. Baka may ginagawang pailalim itong si Liza's monks. Right? Pero kaya nila yan, mga kaloys. Saan ba magsimula ang impeachment kay Sara? Di ba sa Congress? Sino ba ang speaker? Sino ba ang may hawak? Okay? Di ba si Tambaloslos? Pwede nilang gawin yan. Okay? Kaya nilang gawin yan. Right? Kung gusto talagang pilayan talaga tong si Sara ng Tambaloslos, gagawin niya yon for sure. That's the only way na malaki ang chance niyan maging presidente itong si Tambaloslos. Okay? Tandaan niyo. Okay? Malaki ang probability. Pwede nilang gawin. Right? So, panoorin niyo mga kaloys yung ating discussion about ton sa kay Sara sa ating previous live discussion, and salamat dun sa mga nag-replay. Okay, balik tayo dito mga kaloys. Wait lang, ayan. So, noong 2001, ay nag-withdraw itong si Lacson. Okay? Ng support kay ERAP. So, wala daw siyang regret, mga kaloys. Anong reason niya? Okay, balikan natin. Okay? So, dito, dahil sa ginawa ni Lacson, maraming dilawan ang napahanga. Di ba? Ang style, or ang ginawa ni Lacson, ay parang si Ramos. Remember Ramos, mga kaloys, nung time ni Marcos Sr., di ba nag-withdraw din yun? Di ba? Si Enrile. Right? So, yung mga nag-withdraw, akala ng mga tao noon na para talaga to sa bayan kasi nga tinalikuran nila yung No. Look at Enrile. Di ba yung resolution na final ni Lacson ay sinuportahan? Enrile yun So, hindi talaga sila pala sa bayan. Nambudol din talaga sila, mga kaloys. So, dito mga kaloys, okay, may ni-highlight ako dito, mga kaloys. Ito, sabi ni Lacson recalled how he had warned Estrada against tolerating wetting. Okay, yung wetting talaga yung punot tulo. As a way of paying his debt of gratitude to local government officials. Okay? Bakit ganito si Lacson noon, samantalang ngayon ay tahimik siya sa mga nangyayari? So, ibig sabihin, di ba, nagbabalingbing siya or hindi siya nangingialam. Okay, pag interest ng taong bayan ang nakasalalay, wala siyang pakialam sa mga politiko. Kasi nga, kung titirahan niya yung politiko, baka titirahin din siya. Okay? Baka gagawan din siya ng kaso. Diba? So, yun yung reason kung bakit nag-withdraw siya kay ERAP, ng support kay ERAP. So, maraming maraming nabudol na mga dilawan. Right? Wow! Itong si Lacson talagang may paninilingan para talaga sa bayan. Wrong. Okay? Bakit? Bakit wrong? Dahil nga doon sa inilabas ni Sas Rogando about doon sa concurrent resolution number 10 kung saan final ni Lacson na nag-legalize ng corruption, okay, sa bansa, lalo na sa mga senators at congressman. Kaya maraming nagpapatayan, maraming ayaw umalis sa pwesto dahil nga doon sa legalized corruption. At ang laki ng mga amount na nakakuha nito. 'Di ba? Ng mga senators. Imagine, congressman, aabot ka ng 100 to half billion. Pwede. Lalo na pag close ka sa speaker. Right? Yung mga senators, kaya pala ang laki ng bintahan ng Smart Magic. Like, if you wanna be a senator, you must pay 200 million. Pero bawi-bawi mo yan dahil nga dito sa concurrent resolution number 10. Okay, ngayon nalaman na natin bakit ganun ang mga senators. Even Miriam Santiago, 'di ba, nagsabi na rin na talagang tumatakbo itong mga tao pagka senator kasi nga doon. Okay? Tinanong siya hindi ko maalala basta sa ABN yun na interview na tinanong siya na magkano ba minimum 2.5 million yung parang gagastusin mo sa opisina mo. Like magka-hire ka ng mga consultants or staff or whatever. Pero hindi ni stress doon ni Miriam about doon sa concurrent resolution number 10 kasi nga si Miriam ay isa doon sa nag-approve noon. Akala nila matino, di ba? So maraming inilabas ang totoong kulay ng politika o ng politiko dahil sa resolution number 10 na in-expose ni Sas. Okay, good job Sas, and thank you so much na inilahad mo ito. Kasi nga, even ako mga kaloy, sobrang busy, di ba? At wala talagang time magkakalkal. Okay? Pero itong si Sas ay talagang
Hindi ko alam kung may nagtimbre sa kanya about sa concurrent resolution number 10, pero kung wala mang nagtimbre sa kanya at talagang kinalkal talaga niya, ay talagang good job for SAS. So, heto mga kaloys, nag-reply dito si Lacson October 19. Okay? Sabi niya, there's no such thing as legalize. Okay. So, nag-rebut dito si SAS about it. Okay? Kasi nga, kung babasahin nyo ang mga kaloys, yung resolution number 10, ito yung page ni Lacson. Kung basahin yung resolution number 10, yun na nga, in-explain na ni SAS, masyadong obvious po, okay, ang title. Diba? Masyadong obvious ang title. At dahil nga sa reply ni Lacson, nalaman natin na itong process, okay, ng ng auditing na certificate lang ang ibibigay, wala talagang detalye, walang resibo, ay nagsimula pa pala sa time nino mga kaloys. Kaninong time nagsimula? Okay? Nagsimula 1987. So, after the 1986 EDSA, okay, di ba, nag-declare ng revisionary government itong kampo ni Cory, kaya nga naiupo siya. Right? At, yun na nga, pinalitan lang constitution. 1987. So, nung time ni Cory, okay, ay nagsimula itong, itong style ng pag-audit sa mga senators at mga congressman. Di ba na walang resibo, kundi certification lang. Kaya hindi ko yung magtataka na during the time of Cory, di ba, masyadong sip-sip talaga yung mga nanalo. Karamihan sa mga nanalo na senators noong 1987 ay kampo ni Cory. Kaya nga napalitan yung airport kaagad-agad sa pangalan ni Ninoy Aquino. Dahil pala dito. Okay, parang Pandora box ito. Lumabas lahat yung baho sa simula pa lang na, hey, nawala na si Marcos Sr. Yun yung mga ng mga dilawan, di ba? At yung mga nauto, lalo ng mga kabataan, di ba? Kasi nga sirang-sira si Marcos. Pero marami na ring nagising. Na itong mga dilawan ay talagang nagsisigaw sila na magnanakaw si Marcos. Pero nung naupo na sila, nilegalize pala nila ang pagnanakaw. Okay? Si Lacson nagsabi niya na 1987 pa ginagawa ng ganun. So, ang ginawa lang pala niya doon sa concurrent resolution, okay, ay, sabi dito mga kaloys, maintaining the prevailing system of accounting and liquidation. So, ibig sabihin nun, gusto na lang panatilihin yung style ng pag-audit na certificate lang at walang resibo. Diba? Papayag ba kayo mga kaloy? Halimbawa may katulong kayo sa bahay. 'Di ba? Pag pinabili mo ng grocery. 'Di ba? Binigyan mo ng 5,000. Tapos nung pagbalik, ang nakita mo lang parang worth 1,000 lang. Hiningan mo siya ng resibo. Sabi niya, "Ay, ma'am, certificate lang pwede kong ibigay sa inyo." Acceptable ba 'yon? Hindi. 'Di ba? O sa company. Okay? Halimbawa, binigyan ka ng boss mo ng budget. Okay, mag-travel ka. Tapos hingin ka ng resibo, sabihin mo sa boss mo na, sir, hindi na po uso yung resibo, certificate na lang po. Acceptable ba yun? Hindi. So, nirebat ni SAS yung sinabi ni Lacson na wala daw there's no such thing as legalized corruption. Come on, Lacson. Okay? Nilagay pa niya dito yung link. Okay? So, ito yan ang link. Kung babasahin mo nga itong mga kaloys, walang receipt. Okay? Ulitin natin yung ginawa ni SAS, di ba? Halimbawa, kung mag-find ka dito ng receipt. Okay? Wala. Zero. Okay? Nakita niyo mga kaloys? Ay, hindi niyo pala makita. Pero zero dito mga kaloys. Pero kung mag-ano ka ng certificate, mag-search ka ng word na certificate, ayan, lumabas. Okay? Certification. Ayan, no? Right? By way of certification. Not by way of presenting receipts. Okay? Magkaiba po yun. Kasi nga, kung pwede lang palang certificate, that would legalize corruption. Kasi nga, hindi mo malalaman yung detalye. Dahil nga sa resibo, malalaman mo kung saan ginastos.
'Di ba? Baka yung binigay na pera or yung pondo ng senator ay talagang pinunduhan yung mga kabit. 'Di ba? Or binili ng Tesla. So, hindi natin alam. Kasi nga, kung may resibo galing sa Tesla, teka, bakit ikaw, senator, may Tesla ka? Di ba? Public servant ka. Servant! Nasaan ka nakakita ng servant na may Tesla? Tapos yung amo, yung mga taxpayers, ay talagang hirap bumili ng bigas kasi sobrang mahal. Right? Sabi ni Apricot, kaya nakapagtataka ang liit ng sweldo pero unstoppable ang yaman nila because of this practice. Okay? Na sinabi ni Lacson na 1987 pa pala. During the time of Cory. Right? During the time of Cory. Napaka-plastic nila mga kaloys, diba na Marcos magnanakaw pero sila pala yung totoong magnanakaw. Right? Worst, ginawa pang legal. Kaya china-challenge ko yung mga dilawan, maghanap kayo ng batas na kagaya ng concurrent na nilegalize ang corruption. Sa time ni Marcos, maghanap kayo. Okay? I-post nyo dyan. Pag-aralan natin. Right? Sabi ni Bega Warp, Bangulpan, gaya nga ng sinabi ni Attorney Glenn Chong, smart magic ang nag-utos sa mga politiko na magnakaw at magkamkam ng 10 digits pesos. Pero magpapayad. Yan nga, 200 million, di ba? Kung gusto mong manalo bilang senator. Bawing-bawi mo yan. First 2 years mo pa lang. Bawing-bawi, tapos 6 years ka manatili bilang senator. Right? So, dito, sobra talagang garapalan itong si Lacson na mambubudol. Right? Yan o. Certification, walang receipt. Okay, sinabi pa ni Lacson dito mga kaloys na sabi niya dito, concurrent number 10 adopted in 2011 takes into account members of Congress extending immediate response and assistance to constituents outside our legislative work such as medical assistant. This is BS yung medical assistant mga kaloys. But it's not inconsistent with Article 9D, Section 2 of the 1987 Constitution, where nothing can prevent the Commission on Audit from exercising its post-audit function. Kung i-click mo itong mga kaloys, okay? Kasi nagbigay siya ng link eh. Ayan. So yan mga kaloys, ang mandato ng Commission on Audit. Kung i-search mo dito yung word na certification, mga kaloys. Certification, wala. Walang certification dito sa mandato. Okay? Walang certification. Wait lang. Wrong spelling pala ako, mga kaloys. Wait lang Certification. Ayan. 0. Okay? Sige. Para sabihin niyo talaga na totoo ang sinabi ko, ayan, i-post ko yung link at i-search niyo ang word na certification. Wala. Pero, kung i-search niyo ang receipt, okay, resibo, mayroon. Ayan, oh. Ayan. Oh, di ba? So, ibig sabihin nun, ang mandato sa COA ay mga resibo, hindi certification. Bakit hindi tinira ng Korte Suprema itong resolution na to? Okay? Bakit hindi tinira na unconstitutional ito? Kasi ayon sa Constitution, ang mandato ay resibo, not certification. Nagets niyo mga kaloys? Receipt. The Commission on Audit shall have the power and authority and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of and expenditures or uses of funds and property. Walang certification. Yan ang mandato. Resibo, hindi certification. Bakit hindi ito tinira ng Supreme Court na unconstitutional yan? Kasi ang mandato, resibo, hindi certification. Bakit? Diba? Sabi ni Lakisa Nakaw, I'm glad this happened now. People are aware and hoping sooner or later we take action. Imagine mga kaloys. This is unconstitutional. Base dito sa mandato, di ba? Kasi walang certification yung sinabi. Dapat resibo. Pero, bakit tahimik ang Supreme Court?
'Diba? Ganun na ang korupsyon sa Pilipinas. Wala nang matino, wala nang para sa bayan. Right? Dahil sa pera. 'Di ba? Wala na. Sabi ni Claret Santos, si Lola Hitad lang ang may K magka-Tesla dahil ang pambayad niya ay galing sa pinagtrabuhan niya. That's true. Kaya nga mag-a-apply ako sa Tesla mga kaloys after my masteral. Sana matanggap ako at maka-afford na akong bumili ng Tesla. Okay? Mag-Tesla tayo. Hindi galing sa nakaw, kundi galing sa pagsisikap mga kaloys. So, ayan unconstitutional to mga kaloys. Sa akin unconstitutional to. Bakit walang taga Supreme Court or nag-file man lang sa Supreme Court na, 'di ba, ipawalang bisa itong resolution na to. Hindi pwedeng hindi pwedeng certification lang kasi nga ayon sa Constitution dapat resibo. Resibo. Ayan resibo. Gets niyo mga kaloys. So itong si Lacson talaga ay sobrang hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng kapal ng mukha. Pero idol niya si Noynoy, 'di ba? Right? Idol niya si Noynoy kasi dahil kay Noynoy ay hindi na siya nagtatago mga kaloys. Ito mga kaloys Hindi siya nagtatago. Kasi ayon nga dun sa kayang kaso kay Dacer Corbito. Tama ba? Dacer Corbito, yung murder case. 'Di ba nagtago to si Lacson for almost 14 months. 'Di ba? Kasi nga daw hindi daw siya ang pumatay dun kay Dacer. At blame niya si Arroyo na pinipersecute daw siya. 'Di ba? So, halata talaga itong si Lacson ay makadilawan. So, ano bang mga dilawan? Do you trust mga dilawan? 'Di ba? Sobrang corrupt ang mga dilaw. For sure yan. Kasi nabigyan nila sila ng chance. Pero anong ginawa nila? Nilegalize nila ang corruption. During pa pala sa time ni Cory. Kaya gusto lang ni Lacson na di ba? Itong corruption style from Cory's time, di ba? Panatilihin. At nagsasabi-sabi si Lacson, I'm against pork barrel. Yun pala. Gusto niya ng legalized corruption. Ayaw niya ng pork barrel kasi mo-audit. Gusto niya yung certification lang. Right? So, tingnan mo, lumabas ang baho ni Lacson. Kaya sabi ko, mga kaloys, the reason kung bakit ayaw nilang pagandahin ang internet dyan sa Pilipinas, it's because magkakaroon ng access ang bawat Pilipino. Easy access. Lalo na yung, di ba, yung konti lang ang ma-afford sa internet. Right? So, nila nakaka-afford sa internet. Middle class above. Paano naman yung baba? Kaya paano nila makuha yung information through internet kung hindi sila maka-afford nga? 'Di ba? Dito sa Canada parang wala lang Even yung minimum wage ka-afford ng mga internet, ka-afford ng mga latest na mga gadget. Right? Pero diyan sa Pilipinas, minimum wage, maka-afford kayo ng iPhone 15 Pro Max? Pautangin kayo? I don't think so. 'Di ba? Makaka-afford kayo ng monthly. Marami ba dyan yung minimum wage? Naka-afford ng monthly na data plan? I don't think so, hindi lahat. Right? Or karamihan hindi talaga makaka-afford. Because yung information nga, mabilis i-access ng taong bayan kung affordable ang data. Very affordable ang data. Kaya nga ayaw ng mga corrupt na politiko na, di ba, mumura yung internet dyan sa Pilipinas. At ayaw din nilang pabilisan. May reason sila. Kasi ayaw nilang magising ang taong bayan, ayaw nilang maging matalino ang bawat Pilipino. Right? Kasi kahit hindi ka pupunta sa university, may YouTube, maraming mga tutorials. Kaya mo, di ba? Aralin yung mga bagay. Kaya mong maging eksperto ka. Kaya mong pagalingin ang sarili mo, yung skill mo. Right? Even yung mga kaloys, di ba? Pagluluto. Imagine mga kaloys, nandito ako sa Canada. First ko na racket ay babysitting. Wala naman akong anak. Hindi ko alam paano mag-alaga ng 6 months old na sanggol. With the help of YouTube, mga kaloys, nalaman ko paano mag-change ng diaper, diba? Na, yung mga dapat tandaan mo, like for example, kasi lalaki yung binibisit ko, 6 months na yung pagbukas mo ng diaper, pwede palang biglang sumirit, di ba? Nangyari yun, mga kaloys. Dapat alam mo technique. Because dahil sa YouTube, okay, natuto ako
Kahit sa inyo, di ba? Yung pagluluto, matututo kayo. Di ba? So, dahil nga mahina ang internet sa Pilipinas or sobrang mahal, kaya mahirap mag-access. Even yung pinaka-poor, mahirapan mag-access. Okay? Umaasa lang na, pasa-load naman. Diba? Pupunta sa internet, ewan ko mga kaloys. Kung may internet shop pa ba sa Pilipinas. So, ayan mga kaloys, masyadong obvious na itong si Lacson na binubudol niya ang taong bayan. Parang sinabi niya, ang bobo nyo. Parang sinabi niya na hindi tayo marunong mag-understand nito. Diba? Ano ba to? Chinese character? English naman to eh. Sobrang linaw eh. Bakit ang Constitution ba? Chinese character? English naman eh. Right? Nasaan dito, Lacson, yung certification? Bakit itong resolution na ito ay hindi, di ba, pinawalang bisa ng Supreme Court dahil nga unconstitutional. Bawal ang certification sa Constitution kundi resibo. Malinaw po. Kaya, shout out kay Sas. Thank you for your expose at marami tayong natutunan. Diba? Dapat tulong-tulong tayo mga kalis. Kung may information kayo na dapat pag-usapan natin, share nyo online. Okay? Sabi ni Romantic Moon, ang galing ni Sir Roy, dami talent. Actually mga kalis, dapat mag-diskarte ka talaga sa buhay. Okay? Para mag-survive, ang hindi ko lang talaga kayang gawin ay yung magnakaw. Honestly. Okay? Kahit mga konting racket yan, kahit mag-earn lang ako ng mga $50, go. Ayaw ko lang magnakaw. At hindi ko gawain ang magnakaw, mga kaloys. Gusto ko yung pinaghirapan ko. Even yung maglinis ka sa Coliseum, yung malaki talagang di ba nakakapayat pala yun mga kaloys kasi akyat baba ka eh. Diba pagkatapos ng game, maglilinis kayo, ginagawa ko rin yun. Lahat ng racket na pwede. Wag lang magnakaw at wag lang maging bagman. Diba? Sabi ni Bega Warp, Bagong Lipunan, actually utos ni Uncle Sam na dapat ay sobrang expensive at sobrang bagal ng internet sa Pilipinas. Ayaw ni Uncle Sam na empowered ang Pilipinas, galawang tyrants. Actually, mga kaloys, nasa Pilipino na rin yun kung hayaan natin na magiging uto-uto tayo. Okay, or alipin ng Amerika. Right? Masarap matulog kapag pinaghirapan mo kasi kesa ninakaw mo. Yun, sabi ni Thinking Pum. I agree. Okay? Yung karma kasi mga kaloys, may good at bad karma kasi. Pero kung yung magnakaw ka, talagang bad karma talaga. Pwede kang magkasakit dahil nga ninakaw mo yung pera, hindi mo pinaghirapan. Pwedeng magkasakit din yung binigyan mo ng pera ng nakaw. Right? Look at dun sa mga yung mga politiko na nagnakaw. Yung pinahirapan talaga. Nagka-cancer. Right? So, nakakalungkot na itong gaya ni dating Senator Lacson ay talagang nambubudol. Okay? Gusto nilang budulin ang taong bayan. Gusto nilang sabihin na bobo kayo. Ito yung interpretation ng ginawa kong resolution or yung final kong resolution. Come on, Lacson. Na-dementia ka. Naantayin namin ang karma mo. Okay? Sigurado kang makakarma for sure. Imagine, nilegalize mo. Okay? Kung hindi man ikaw nagsimula, okay? Kasi sabi mo dito, inutusan ka lang. 'Di ba? Inutusan ka lang na gumawa nung resolution, concurrent resolution number 10. Okay? Sinabi mo, sino nag-utos sa'yo? Yung presidente, si Noynoy? 'Di ba? Kasi si Noynoy yung time na pinasa niyo to. August 2011, si Noynoy ang presidente. 'Di ba? So pinagtibay lang ni Noynoy yung legacy ng kanyang ina na legalize ang corruption sa Senado at Kongreso. 'Di ba? Yung mga operating expenses nyo ay hindi na kailangan ng resibo. Nalabag naman sa batas yun kasi kailangan talaga resibo, hindi certification. Imagine. Kaya ngayon mga kaloys, na-realize natin na dahil nga sa culture, okay, nang nasa Pilipinas ngayon, yung mga politiko, na talagang todo-todo talagang pangungurap nila mga kaloys. Na talagang pag maging senator sila, ayan, may na ako, may certification lang gagawin ko. So yung ibibigay sa akin na pondo ay kaya kong gastusin kahit saan, kahit ano, kahit, 'di ba? Kahit babae or kabit.
pwede kong gastusin. Di ba? Yun ba ang gusto nyo? Ito bang culture na ito, yung present culture, na tahimik ang Korte Suprema doon sa paglabag ng Resolution number 10, di ba? Na itong mga nasa Congress, Senado ay talagang ipipilit pa talaga na hindi mali yung interpretation nyo. Come on. Right? Sino na ang kakampi ng taong bayan? Kung itong mga nasa Senado, nasa Congress, nasa Supreme Court ay mga corrupt. Sino? Yan ang katanungan ko sa inyo mga kaloys. Kaya nga, isang katanungan ko rin sa inyo sa live discussion natin mga kaloys. Okay? Ito yung live survey natin. Ang katanungan ko mga kaloys, dahil nga dito kay Lacson, niliwa ba kayong si Panfilo Lacson ang ama ng korupsyon sa Pilipinas? 91% ng ating viewers nagsasabi na oo. Okay? 9% lang nagsabi ng hindi. Kung siya ang ama, sino ang ina? Sino ba nagsimula? 1987. Di si Cory. Di ba? Sabi ni Lacson, 1987 pa daw Nagsimula yung ganun, yung certification na lang. Hindi na kailangan ng resibo. So, kumusta kayo mga pinklawan? Bulag-bulagan pa rin? Idolize pa niyo pa rin si Cory? Di ba? Hindi niyo pa kayang buksan yung isipan niyo? Right? Very obvious na mga kaloys ang pinagagawa nila. Ay, nakakalungkot ng ganito. Sabi ni Sherlyn Maki, ang certification ay nakabase dapat sa ginawang proseso. Hindi dapat resibo talaga mga kaloys. Pinakita ni Sas yung style ng sa Congress sa Amerika. Na ultimo yung mga kaloys, di ba may $2 lang doon. Yung parang ticket, something $2. Di ba? Yung sahod ng kanilang staff, nandoon. Mayroon ba tayong information about doon sa mga senators dyan sa Pilipinas? Wala. Diba? So, pwede silang gumawa ng mga, si Protasio 1, Protasio 2, sumildo yan, pero sila pala ang kumukuha. Ghost employees. Ghost staff. Diba? Sabi ni Begawarp, si Cory Aquino yung wife ng traidor na Malaysian na si Ninoy. Sabi ni Raymond Ramos, ay late ako, may dementia si Lacson. Yan, nagkakademensya siya. Kasi dito, even yung resolution niya, binabaliktad niya, nagkakademensya siya. Diba? Kasi nga, ang demensya mga kaloys, diba, bumabalik, may time na bumabalik yung memory niya. Diba? Pero ang amnesia, pwedeng maging permanent mga kaloys. Diba? So ito, nagdedemensyahan lang siya. Ito yung right? Para lang to defend yung mga kapwa niya kurakot sa Senado. Okay? At sa Kongreso, mga kaloys. Sabi ni Boy Calmado, Article 3, Section 7, makita mo doon may punto si Digong. Sabi ni Santi Sipin, nagsimula ang legalized corruption since 1987. Yes, sabi ni Lacson, 1987 pa. Malinaw na revelation ito ni Lacson, 1987. Okay, mga kaloys, bago ako magpaalam, okay, sa ating live discussion, ay huwag niyong kalimutan po, ang Sendwave ay may promo po ngayong October. Magpadala lang kayo ng at least $200 sa mahal niyo sa buhay sa Pilipinas at makasali na kayo sa kanilang paraffle na shopping spree. Okay, mga kaloys, hindi ko alam kung anong amount, pero shopping spree yung nilagay nila. So, 10 yung mananalo. So, malay mo, isa kayo sa manalo. And kung baguhan kayo sa Sendwave, gamitin nyo yung promo code na Bagong Lipunan, one word po, para matanggap nyo yung $10 free credit sa unang padala. I have to verify mga kaloys kung $10 ba talaga or nag-increase na sa $20 yung free credit. Pero maraming salamat pa rin sa mga OFWs na tumatangkilik sa Sendwave. Ayan. So, mga kaloys, if you like this video mga kaloys, yung ating diniscuss dito, right? Pakishare nila mga kaloys, and if ever may mga opinion pa kayo or analysis about dito sa topic natin, ay pakishare nilang mga kaloys, and ating babasahin. Mababasa ko naman, or yung mga nanonood, yung mga team replay, mababasa rin. So, salamat ulit sa inyong time. Shoutout pala kay Ma'am Elizabeth Oropesa, kay Ma'am Ana, at kay Don Rolando, okay, na nanonood din sa atin. I'll see you mga kaloys mamaya, okay? Isa-set-up ko lang yung kantahan session. Okay? This would be the first kantahan session kasi maraming nag-request na sana may naman tayo unwinding pag Sunday. Yan. I hope to see you mga kaloys, and if ever kung gusto nyong sumali, kakanta din kayo, okay? Message nyo lang ako, sasali kayo sa kantahan, okay?
See you mga Kaloys and have a wonderful Sunday dyan sa Pilipinas. Ako pala si Kaloy Roy ng bagonglipunan.com na parating nagpapaalala sa ating mga viewers na kung walang audit, siguradong may kinupit. Kaya kita-kits mga Kaloy sa susunod natin na live discussion.